everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Paano kung magtapat sila? Sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuport dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Baka naman pwedeng maglambing sa inyo na mag-subscribe kayo dito sa Sam Brusas Crowd. So baka hindi pa po kasi kayo nakaka-subscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na, subscribe na, charot. So ayun, so ito na nga pag-uusapan natin ngayon. It's about Miss Universe Philippines for 2026. Nako, alam ko lahat kayo ay excited. Lahat kayo ay inaabangan ninyo ang kung sino nga ba magiging officially candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Sa next month, so malalaman na natin yan. Kasi sa next month yata yung kanilang final announcement. And then, ayun nga. So, magkakaroon na ng mga event, eksena. So, alam naman natin ang Miss Universe Philippines, linggo-linggo. Di ba? Linggo-linggo sila nagkakaroon ng mga challenge para sa mga candidates. At yun yung abangan natin. Ay, nako, ang mga inaabangan ko dyan, syempre yung swimsuit competition sa Boracay, yung mga ganon. At saka, syempre yung mga iba pang nilang mga event. But for now, syempre, looking forward tayo kung sino nga ba ang magiging officially candidates, di ba? At alam ko, yun din yung hinihintay ninyo. Pero eto nga, may usap-usapan dito sa mundo ng pageantry na magbabalik daw ang pamangkin ni Margie Moran ng dating Miss Universe 1973. At ito nga, wala nang iba kundi si Isabela Ismael. Yes, nako, si Isabel, lumaban siya dati ng Miss Universe Philippines noong 2020 kung saan pandemic days yun. At kasabayan niya si Miss Rabia Mateo kung saan tinanghal na Miss Universe Philippines. At si Bella nga ang naging first runner-up. So, yan. So, syempre, nahintay pa rin siya hinihintay siya ng mga followers niya, yung ibang mga talagang nag-aabang dito sa mundo ng pageantry, inaabangan ng pagbabalik ni Isabela Ismael. Kayo ba? Gusto niyo pa bang magbalik si Isabela? Ako para sa akin, why not? Gustong-gusto ko kasi magaling to at matalino at iba din talaga ang ganda na meron ng Isabela Ismael, di ba? So, kung magbabalik siya ngayong taon na to, I'm so excited dahil gusto kong makita kung anong transformation ang makikita natin kay Isabela Ismael. Lalo na pamangkin siya ni Miss Margie Moran, di ba? Ang dating Miss Universe. Kumbaga parang kung iisipin mo, parang wow. In fairness, kapag nanalo to dito, ang galing, di ba? Pero ayun nga, nakikita naman natin si Isabel na very active, umattend ng mga beauty pageant or national pageant sa Pilipinas, especially ang Miss Universe Philippines. Nakikita pa natin siya dyan every year na talagang nanonood siya. At maraming nagtatanong talaga sa kanya, magbabalik ka ba? Pero hindi naman niya sinasabing hindi. Pero ayun nga, usap-usapan ng lahat na, nako, magbabalik nga daw ang Bella ngayong taon na to. But hindi ko to confirm ha. But kung magbabalik siya, oh my God, I'm so excited. Dahil magaling talaga si Bella. Gusto ko yung ganda niya. Very, social yung kanyang beauty. Kumbaga mukha talaga siyang mamahalin. Eh di ba sabi nga ganun, kapag beauty queen ka, dapat mukha kang mamahalin, mukha kang mabango. At ayun ang meron si Isabel Ismael. So, let's see kung anong ipapakita ni Isabela sa darating na na Miss Universe Philippines kung sakaling sasali siya. At syempre, transformation, yun yung gusto nating makita. At saka, yung pasarela naman niya, okay naman yung pasarela niya eh. But, nandoon ako na kung ano nga ba yung may offer niyang bago sa atin. Kung sakali man, i-offer sa kanya ang ibang corona, ano bang fit para kay Isabela Ismael? Actually, pwede siya sa supranational.
Hindi ko naman maisip na pwede siya sa Charm. Aha. Pero pwede siya sa Miss Cosmo, mga ganon. Pero ang tanong, gusto nga ba ni Isabela yun, no? Di ba? Siyempre, Miss Universe Philippines or nothing lang yan for sure. But, hindi natin alam. Antayin natin siyang magdesisyon. Charot. At eto pa nga, isa pa sa mga pinag-uusapan, paano daw ko makatapat ni Bella si Bea Windorsky. No? Di bongga. Alam nyo, itong si Bea, inaabangan ko talaga siyang sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang sabi nga nung lahat ay confirm nga daw na sasali to. Parang nasa 80% or 70% na sure na sasali to sa Miss Universe Philippines. Alam nyo guys, sa totoo lang, kapag si Bea Windorsky, o di ba? Apelido pa lang may panalo na. I think, klaro to na siya ang mananalo dito. Bakit? Kasi napanood nyo ba ang Miss Earth? Napanood nyo kung paano to umano. Siyempre, first experience niya. Hindi man siya naging Miss Earth. Pero para tayo kasing nakakuha ng candidates na katulad ni Arboni, di ba? Kung sasali siya sa Miss Universe Philippines. Kasi di ba si Arboni, lumaban din naman siya sa Pilipinas nyata ng mutya ng Pilipinas, tapos parang hindi nyata nanalo. Tapos sumali sa USA. Parang may ganong history. Pero ako, para sa akin, I'm so excited kung sasali talaga si Bea. Parang, alam nyo, parang feeling ko tapos na yung laban pag sumali siya. Parang siya na yung mananalo Miss Universe Philippines. Kahit pa sumali si Liana Aduana or kung sino pa man, parang eto na yun. Wala na talagang dapat manghanapin. Bakit? Kasi syempre, yung height pa lang niya, guys, panalo na. Parang feeling ko, hindi naman siya mananalo ng Miss Universe kung sakali man parang hindi ko nakikita na parang ang laki ng porsyento na kung mananalo tayo Miss Universe. Pero magiging maganda yung laban, magiging malakas. Possible na makarating siya sa top 5 talaga. And, ayun, baka maging destiny niya, maging Miss Universe, di ba? So, sa ngayon, hindi ko pa nakikita yon. Ando doon ako sa part na kung si Bea ang ipapanalo ng Pilipinas, I think sure tayo na makakarating sa top 5 ng Miss Universe sa susunod na laban. And malaki din yung porsyento na pwede tayong maging Miss Universe. Kasi matalino matalino, matangkad, maganda. Hindi ko man gusto yung ganda niya na talagang masasabi ko, wow, wow, wow. Hindi katulad ni Maria Atisa Manalo, ganon. Siguro ko yung beauty ay katulad ni Atisa, tapos yung tangkad, ayan nga si Bea, I think 100% na tayo. Tapos na yung laban sa Miss Universe. Pero Bea, I will trust her kung paano niya kasi execute yung sarili. Tapos I trust her kung paano talaga siya makikipagsabayan ng todo-todo. At kung paano siya kakabog. Ayun talaga yung mga tinitingnan ko dyan. I think malakas yung laban. Pag lumaban to ng Miss Universe Philippines, parang piling ko tapos na ang laban. Siya na ang mananalo. But kailangan pa rin naman niyang ihanda yung sarili niya. Pero ang laki ng porsyento, nako, eto naman nanalong Miss Universe Philippines dyan. Ganon. Kasi nga, di ba, Diyos ko, total package si bakla. At saka, wow, mapapawaw ka talaga sa kanya. Talagang masasabi mo, oy, in fairness, malakas yung laban natin talaga. Yun. So, klaro yan sa akin. And then, let's see kung paano siya mag-prepare sa Miss Universe para makuha niya yung corona. But, para kang nagpadala ng Arboni, ganon. Para kang nagpadala ng Catriona Gray level. Sa Miss Universe kapag siya yung pinadala mo. At, panalo yan. Ganon! Ay, nako, I'm so excited. So, kayo ba? Na-excite ba kayo? Kasi, magandang bakbakan to, no? Kung sakali talagang makikita natin si Isabel Ismael na magbabalik sa Miss Universe Philippines. And then, ayan na, sana matuloy na itong si Bea para, alam mo yon na parang mas talagang masiguro natin yung magiging posisyon natin
dahil parang feeling ko, wow, parang kang pumulot talaga ng arbo ni Catriona Gray pag ayan ang pinadala mo sa Miss Universe. Diba? Ganon! Grabe! I'm so excited. Excited talaga ako sa mga mangyayari. So, syempre, good luck. Good luck sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Parang feeling ko ay medyo exciting to. Sana nga maging officially candidate yung mga napag-uusapan natin para, alam mo yun, maging bongga ang bakbakan ng mga candidates natin ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And then, looking forward ako kung makikita nga ba natin dyan si Bea at saka si Isabel Ismael na, ayan nga, usap-usapan nga na magiging officially candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, good luck sa kanila and looking forward kung ano nga ba ang mga magiging eksena nila kapag sila ang naging kandidata dito. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay po ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Happy lunch.